A day in my life, ang kusinerang probinsyana nandito na naman. I-share ko lang po sa inyo ang aking hapunan. Actually mga guys, kagabi ko pa ito binidyo. Gusto kong ipakita sa inyo tuwing hapunan ko, ito yung kinakain ko, Quaker Oats. Dahil maganda po ito mga guys. Nakakatulong po ito sa mahinang panunaw. Like me, ako po ay may ulcer. Kaya ito ang lagi kong kinakain tuwing hapunan. Hindi na po ako kumakain ng... Kung naubusan naman po ako ng Quaker Oats, ang hapunan ko po ay kamuting kahoy. At sa mga anak ko naman po, kumain na po sila. Ito yung natira nila nga ulam. Ang hinalo ko pala nga sa Quaker Oats ay sugar lang po at gatas na powder. Minsan din po ito yung pinakakain ko sa anak ko nga si Baby GR. Para sa akin po ay sa gabi ko lang po ito ang kakainin ko. Or sa umaga. Pero pag tanghalian naman po ay kanin. Dahil mag-uumaga na naman po. Iniinit ko itong natira ng mga anak kong adobo kagabi. Kaya ito na lang ang almusal ko. At may maligamgam akong tubig. Actually mga guys, hindi na po ako nagkakape. Gawa po ng aking tiyan ay may acidic. Kaya mas mainam na po ang tubig. Mamaya pa ako kumakain ng almusal. Pagdating ko galing sa school. Pagdating ko po galing sa school, ay naimbitahan po kami nga dumalo sa paligsahan na ito. Dahil kami po ang nauna dito, ay marami pa pong bakanting upuan. At naghihintay pa po sila ng iba pang mga tao nga gustong pumunta dito. Yun mga guys, unti-unti na po nagdatatingan yung mga taong. Natapos na po, nakauwi na po ako sa bahay. Ito pa lang aking almusal, hinandaan po ako sa aking anak. Ayun po, tinimplahan pala niya ako ng kape. Iinumin ko na lang, baka masayang at minsan lang po ako nagkakape. At pagkatapos ko naman kumain mga guys, magluluto na naman ako ng pananghalian namin. Ito pala yung lulutuin ko for today. Ang pangpahaba ng buhay, pansit. Ayun po yung mga ricado. Ang ricado po niya mga guys ay adobong manok. Hinimay-himay ko na lang po. Actually, kagabi pa po ito, hindi lang naubos. Kaya ito na lang ang isahog ko sa aking napakasarap na pansit. Nilagyan ko na po siya ng tubig. Huwag niyo lang pansinin mga guys ang aking kawali kasi original po ito. Kaya maitim po siya. Ayun mga guys, kumukulo na. At huwag niyo din pansinin yung kaldero ko dahil original po yan mga gamit namin. Nilagay ko na po yung pansit dito mga guys. Ang pansit bihon mo na ang inuuna ko. Isusunod ko naman yung canton. Ayun, pinisa ko na po yung canton kasi para mahati siya. Totoo po ba mga guys nga ay itong pansit bihon or pansit canton ay iwan ko ang gulo. Pampahaba po ba ito ng buhay? Kasi yung sabi ng mga matatanda sa amin. Kasi ito yung magbe-birthday talaga, hindi mawala ang pansit sa lamisa. Kasi naniwala po sila ang pansit ang pangpahaba ng buhay or spaghetti. Ganon po yung paniniwala sa mga nakakatanda. At napansin ko po talaga nga tuwing may birthday ay laging may pansit or spaghetti. Pero para sa akin mga guys, pag ako ang mag-birthday ay okay lang sa akin na walang handa. Ang importante po ay malusog po ang pangangatawan at walang sakit ang buong pamilya. Sapat na po yun para sa akin. Kaya bonus na po yun pag may handa sa birthday ko. Ayun na mga guys, malapit na po maluto ang aking pansit. Nilalagyan ko na po ng toyo. Kasi ang toyo po ay nagpapasarap sa ating pansit. Pero yung iba mga guys ay hindi nila nilalagyan ng toyo. Magic sarap lang po kaya ang pansit po nila ay puti. Pero para po sa akin pag ako nagpapansit ay
Gusto ko talaga ang toyo lang po ang panimpla niya. At damihan ko po ng pamintang powder. At lalagyan ko pa din po ito ng oyster sauce. Yun po ang gusto ng anak ko at mga anak ko. Masarap po ito mga guys. Ang kapartner po dito ay tinapay, Vans or kaya Tasty. Pero yung mga anak ko mga guys, inuulam po nila sa kanin. Mas gusto po nila ang ganito na ulam. Ako din po minsan, kasi nasanay po ako sa province namin. Dahil po malayo po kami sa bakery doon. Kaya tuwing magluluto ang nanay ko ng pansit bihon, nilalagyan ko na po pala ng oyster sauce. Ito talaga ang ulam namin. Pag magluto din yung nanay ko ng pansit bihon, talagang marami po ang lulutuin niya kasi ipamigay po niya sa mga kapitbahay. Ako din po, kung magluto po ako nito, ay ipamigay ko po sa mga kapitbahay. Pero ito pong niluluto ko ay pang ulam lang po, kaya konti lang po ang sahog. Kasi ayaw ko po ng maraming sahog at ayaw din ng mga anak ko, hindi nila kinakain yung sahog. Ang kinakain lang po nila ang gulay at saka yung bihon. Pero kung ipamigay ko po sa mga kapitbahay ay damihan ko po ng sahog. Magpaiba po tayo tuwing magluluto po ako ng ganito. Naalala ko talaga mga guys yung province namin. Kasi tuwing birthday, ito talaga ang luto ng nanay ko. At kung wala naman po ay tinulang manok. Yun talagang hindi ko malimutan. Napakasarap ng tatay ko magluto ng tinulang manok. At yung nanay ko naman ay napakasarap magluto ng pansit. Ayun po, luto na po ang ating pansit.